Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Okay, gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Ang isang interview at pagsagot nito ni Vice President Sara Duterte. Aba, ikaw na siguro ang masipag, Vice President. Ikaw na itong masipag pumunta sa mga ganon. Pagdating kay Vice President, feeling niya, siya na ang masipag. Pagdating kay Vice President, feeling niya, hindi siya nagkukulang. Pagdating kay Vice President, feeling niya, nandyan siya lagi. Pagdating kay Vice President, feeling niya, hindi rin siya nag-aano ng kaban ng bayan. Dito kasi mga ka-action, mga kakampeng. Ito naman ang comment niya sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. May pagkukulang daw. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho, panoorin po muna natin ito. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa giyera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami makakatulong. Yun na ho ang comment ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Wow! Mukha yatang baliktad, Vice President, excuse me. Mukhang baliktad yata, di ba? So alam naman po natin, hindi naman talaga perfecto si Mr. President Bongbong Marcos. Pero nakikita po natin ang kanyang sinseridad at pagmamahal sa taong bayan. Lalong-lalo na ho ang ating mga kababayan kung nakakaano ng mga kalamidad, nandyan ang presidente. Pero yung sabihin mo na kulang sa simpatya, kulang sa empathy, sino nga ba talaga ang nagkulang, Vice President? Kasi nakikita ko namin si Mr. President Bongbong Marcos. Tuwing may kalamidad, nandyan po ang kanyang presensya. Nandyan po agad ang tulong ng administrasyon sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga kalamidad. Diba? Ngayon sasabihin mo, ganyan? Bakit? Noong mga panahon, noong mga last na mga bagyo, nandiyan ka din ba? Wala. Ito lang naman ang mga mula nga. Alam nyo mga ka-action, mula nga na-notice ko ito si Sara Duterte. Nung nagkaroon lang ng lindol sa Cebu, doon lang siya nagpakita ng kanyang presensya. At sa may mga sunod-sunod na mga kalamidad, doon, sunod-sunod na din ang kanyang pagpapakita. Diba? Pero alam naman po natin, sa mga last na mga bagyo, hindi po natin nakikita ang kanyang presensya. Although na tumutulong ang kanyang Office of the Vice President. Pero ang kanyang presensya wala. Noong mga last na mga bagyo. Sabi ko nga, nakita ko lang ang presensya niya nung panahon na nagkaroon ng lindol sa Cebu. Diba? Tapos ngayon, itong babanat mo kay Mr. President Bongbong Marcos. Hindi ho kami tulog. Hindi ho kami bingi. Nakikita namin at naririnig ho namin na nagtatrabaho ang Pangulo. Diba? Ngayon, pagdating sa nirereklamo mo regarding dito sa pera ng bayan, sino nga ba talaga ang may iskandalo? Pagdating sa paggamit ng pera ng kaban ng bayan. Di ba ikaw? Ikaw itong hinihintay ng taong bayan? Nasagutin mo kami? Di ba? Na dapat last year mo pa ito sinagot? Di ba? Matagal na hinihintay ng taong bayan ang inyong pagpapaliwanag kung paano nyo ginamit o ginastos ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, itong babanat mo kay Mr. President Bongbong Marcos? Diba? Sino ba talaga ang nagkukulang? Si Mr. President Bongbong Marcos o ikaw? Ikaw ang may pagkukulang, Vice President Sara Duterte. Hindi si Mr. President Bongbong Marcos. Ngayon, pagdating naman dyan sa ating mga OFW, doon sa Middle East.
nakikita ho namin, di ba, na ginagawa ng administrasyon ang lahat. Nandyan na yung always nakamonitor at ang iba nakakauwi na ho o nakakabalik na ho ng Pilipinas. At sinisigurado ng administrasyon na ang ating mga OFW na nakakauwi mula sa Middle East ay may sapat na tulong para makabangon sa kanilang kinakaharap na crisis. At ang ating mga OFW na nandun pa sa Middle East, tuloy-tuloy po ang pagmonitor ng administrasyon ng kanilang sitwasyon at pinaparating din ang tulong mula sa gobyerno natin. Di ba? Tapos, kung magsalita ka, feel mo, hindi ka nagkulang. Marami kang pagkukulang bilang pangalawang ina, Vice President Sara Duterte. Di ba? O yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!